Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Minsan pa, ito ang inyong lingkod. Si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin ng aking puso, nadatnan po kayo ng pamamahayag na ito, na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan, nasa pagpapala at pag-iingat ng ating Panginoong Diyos. Bilang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa, atin pong tatalakayin ngayon ang chapter 5 verses 17 hanggang 32. Pinamagatan ko po itong Obedience to God Above All. Sa mga talata pong ating babasahin ay ating makikita ang kahalagahan ng pagsunod sa Panginoon above all else. Let us read the scripture. Acts 5:17-32, Then the high priest rose up, and all they that were with him, which is the sect of the Sadducees, and were filled with indignation, and laid their hands on the apostles, and put them in the common prison. But the angel of the Lord by night opened the prison doors and brought them forth and said, Go, stand and speak in the temple to the people all the words of this life. And when they heard that, they entered into the temple early in the morning and taught. But the high priest came, and they were with him and they that were with him and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought. But when the officers came and found them not in the prison, they returned and told, saying, The prison truly found we shut with all safety, and the keeper standing without before the doors. But when we had opened, we found no one within. Now when the high priest and the captain of the temple and the chief priest heard these things, they doubted of them whereunto this would grow. Then came one and told them, saying, Behold, the men whom ye put in prison are standing in the temple and teaching the people. Then went the captain with the officers and brought them without violence, for they feared the people, lest they should have been stoned. And when they had brought them, they set them before the council, and the high priest asked them, saying, Did not we straitly command you that you should not teach in this name? And behold, you have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. The God of our fathers raised up Jesus, whom you slew and hanged on a tree. Him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are his witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him. May the good Lord bless upon reading of the scripture. Good morning again, everyone. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Medyo mahaba-haba yung ating binasa, pero ito po yung continuation ng ating series sa Aklat ng Mga Gawa. Bago po natin talakayin, let us go back and look at the context of Acts 5:17 hanggang 32. Para po natin maunawaan ang mga talatang nasa harapan natin, titingnan natin kung ano ang nasa likod nito. So the book of Acts, as we all know, records the birth and growth of early church through the power of the Holy Spirit. Hindi po lingid sa inyo Acts chapter 1 and 2, pag-akyat ng Panginoon sa langit, binili na niya ang mga alagad, maghintay kayo sa Jerusalem, hintayin ninyo ang pagbaba ng Santong Espiritu, and the Spirit will give you power. And I will not leave you orphan, sabi ng Panginoon. Iiwanan ko kayo ng mga aliw. At ito ang pangakong Espiritu. At pagbaba ng Espiritu Santo, araw ng Pentecostes, Peter preached boldly, leading to thousands. In fact,
Eksakto yung number, sabi ng Bible, 3,000 men saved that day. Then we move forward, Acts chapter 3 to 4. Pagkatapos ng healing, ang mga alagad, pagkatapos ng preaching at maraming nanampalataya, si Peter and John, they went to the temple to pray and they saw a man lame from birth. So ano pong nangyari? Sa kapangyarihan ng Diyos, sa pangalan ni Kristo, gumaling ang lalaking ito. So dahil doon, hindi po natuwa yung marami sa nakitang himala. Sa halip na magalak sila sa himala, hinuli pa sila. Hinuli sila dahil ang mga alagad ay nangangaral tungkol sa Panginoong Jesucristo at parang lumalabas na sinisisi ang mga priest, ang mga Sadducees sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo kaya namuhi sila. So pinigil sila ng mga Sanhedrin na ipagpatuloy ang pangangaral. But despite threats, they prayed for boldness and they continued to spread the Word of God. Then pasok po ang chapter 5, 1 to 11, naging lalong matibay ang mga mananampalataya. Ipinagkaloob nila ang kanilang mga ari-arian. They became so generous. Si Barnabas ang isa sa binanggit na talagang ibinenta ang kanyang lupa, ari-arian at binigay sa mga alagad. May mga gumaya, si Ananias at si Sapphira, dahil siguro nakita nila yung palakpakan ng si Barnabas ang gumawa nito. They also want that kind of an applaud. Anong ginawa? Applause, rather. So anong ginawa nila? Nangako sila, bibigay din nila, pero hindi nila tinupad. We see Ananias and Sapphira judged for lying to the Holy Spirit. It shows the seriousness of holiness in the church. Ano po? So, and then comes Acts chapter 5, 12 to 16. And this is what we discussed yesterday. God's power was so evident, hindi lang po yung kamatayan ni Ananias at si Sapphira ang nagbigay ng takot sa puso ng mga mananampalataya, kung hindi yung bawat himala na nangyayari. Ano tawag doon? Naging very evident yung signs and wonders na naganap. And the people saw that. Pero sa halip na ang makita nila yung kapangyarihan ng Diyos, ay naghari ang inggit sa mga puso ng mga leader ng relihiyon. And anong ginawa nila? Lalo silang namuhi. But ang sabi po ng ating pag-aaral kahapon, dahil sa mga himalang ito, multitudes of men and women were added to the church. Ang pangaral ni Pedro, 5,000 ang naligtas. Ano po? At maraming mga naging mananampalataya. So yun po yung pag-aaral natin kahapon. So it is at this point when the church was rapidly growing and God's power was undeniable. The opposition from the religious leaders intensified. Lalo pong nangalit yung mga relihiyon, yung mga leader ng relihiyon, at ang isa sa pinaka-active na relihiyon noon ay yung mga Sadduseo. The Sadducees who denied the resurrection and miracles. Hindi sila naniniwala doon sa mga himalang na-perform, bagamat nandun yung lalaki na lumpo since birth, nakatayo sa tabi ng mga alagad, pero they denied it. And even the resurrection of Christ, pinalalabas na nila na ito ay scam at hindi totoo. So they denied the resurrection. And ang sabi ng Bible, they were enraged because the apostles are preaching the risen Christ and they are performing wonders in the name of Christ na totally ay against sa turo ng mga Sadduceong ito. So kaya pagpasok po ng Acts 5:17 hanggang 32, it shows the clash between human authority trying to silence the Word of God and God's authority. Ano po ang magiging sitwasyon dito? Ano ang susundin ng mga apostol? Ang utos ng pamahalaan, ang utos ng mga leader ng relihiyon, ang utos ng tao, o ang kautusan at otoridad ng Diyos? So ito po ang ating pag-aaralan ngayon.
Let us go to the exposition and explanation of each verse. Acts 17:5, Acts chapter 5, 17 to 32. Ipagpaumanhin niyo po at ang aking lalamunan ay medyo masakit po ngayon. So puntahan po natin ang unang mga talata. Tatalakayin po natin ito. Unahin natin yung verses 17 hanggang 18. Ang sabi po dyan, then the high priest, by the way, I am reading the King James Version. Medyo, sa pagkakataong ito, medyo nagtaka siguro kayo na mga pamilyar na ang ating binabasa ay New International Version. This time, I shifted to King James Version. Kasi merong mga ilang bagay na gusto ko pong pagtuunan ng pansin na matatagpuan po sa King James Version. Acts 5:17-18, then the high priest rose up, and all they that were with him, giving emphasis to the sect of the Sadducees, and were filled with indignation, and laid their hands on the apostles, and put them in the prison. So ano pong makikita natin dito? The religious leaders were jealous. Why? Because the apostles' ministry was drawing the people's attention away from them. Prior to this event, prior to what the disciples are doing, itong mga Saduceo at ang mga priest ng Jewish religion ang pinakikinggan ng mga tao. Wala silang pinakikinggan kung hindi ang mga pinunong ito. Bagamat hati, in reality, yung mga Saduceo at saka yung mga priest na Hudyo, magkaaway po yan. Magkaiba po yung kanilang sekta, ano po? Pero at this point, kung papaanong nung panahon na ang Panginoong Hesukristo'y pinag-connive nila, nagsama yung magkalabang relihiyon para ang Panginoon ay ipapako sa krus, this time ganun din. Itong dalawang sekta ito na Judaismo, which is the religion of the Jewish, and the sect, another sect of the Jewish religion, which is the Sadducees, na hindi naniniwala sa resurrection at sa mga sa miracle, magkaiba yan, no? Bagamat they're both Jewish. Pero kung titingnan po natin mga kapatid, nagkaisa sila sa pagkakataong ito dahil nga po sa nangyayaring atensyon na nakukuha ng mga alagad. They were jealous because the apostles' ministry was drawing people's attention, and it moved the attention of people away from them. So instead of rejoicing, dahil nakita nila may mga himala nakita nila yung lumpo nakalakad at ang mangyayari pa ho, yung anino lang ni Peter. Can you imagine that? Ang declaration ni Luke, no? Si Luke po ang nagsusulat nito Madaanan lang ng anino ni Peter gumagaling yung mga tao. But the leaders of the religion, instead of rejoicing on what God was doing, they reacted with pride and envy. So, ano pong ating makikitang lesson dito? To apply, yung opposition madalas will arise not because truth is unclear. Madalas yung mga kalaban sa relihiyon, yung mga kumokontra sa katotohanan, ay hindi naman kumokontra dahil hindi nila nakikitang maliwanag. Most of the time, alam nilang maliwanag. Most of the time, nakikita nilang tama. Pero dahil sa pride, dahil sa kanilang mga pinatigas na puso, kahit alam nilang tama, basta hindi nila kaisa, kalaban na nila. Mga kapatid, you followers of Tinig ng Pag-asa, you heard me preaching here a lot of times. May mga bagay po tayong tinatalakay. May mga doktrina po tayong tinitindigan. May mga theological matters tayong naidiscuss na. Pag meron pong mga bagay na hindi natin kaparehas, we let them go. We don't just, aatakihin sila nang wala namang basihan. What we are here for is to preach the truth and what the Scripture is teaching us. Ayon sa liwanag ng salita ng Diyos. At ito po yung role natin, mangaral. At
Kapag meron pong hindi nakakaunawa sa atin, ang malungkot po rito, hindi naman nila kinokontra yung ating mga itinuturo. Pero ang ironic, pinagbabawalan nila ang kanilang mga miyembro na makinig. Hindi niyo po ba naisip? Alam niyo po mga kapatid, ako minsan wala akong taong sinabihang huwag kayong makinig kay Eli Soriano. Even during the time na ako'y nasa Pilipinas, nagpastor ako sa Cavite City. I never warned them not to listen to Eli Soriano. Why? Kasi nakapagkukumpara mga miyembro. Nakikita nila kung anong mali na tinuturo ni Eli Soriano because I am confident na yung itinuturo ko ang naiintindihan ng mga miyembro ko. And even right now, I never forbid anyone from Winnipeg Unida not to listen to the Pentecostal pastors, to Eddie Villanueva, or to any other preachers. In fact, tinutulak ko nga sila Pakinggan nyo ang mga ito para maintindihan at maunawaan ninyo ang heresy nila. Para makita ninyo ang kapalpakan ng kanilang mga turo. Pero pastor, wag mong gagawin yon kung hindi malinaw ang itinuturo mo. Kasi ang mangyayari, baka ang paniwalaan nilang totoo ay ang mga palpak na relihiyong ito. Pero kung ikaw ay nagtuturo, nauunawaan ng mga miyembro mo, itulak mo sila, they will see the difference. Ito pong mga Saduceo at itong mga priest na ito ng Jewish religion, dahil ang mga tao ay nagsisunod sa mga alagad at marami ang naeengganyo sa mga turo ng alagad, inggit ang naghari sa kanilang mga puso. Kaya marahil ang utos nila, naku, wag nyo nanting pakinggan niya sina Pedro, sina Juan. Wag na kayong makinig sa mga turo niyan. Yang mga iyan ay hindi dapat pakinggan. At hindi lang yon, marahil, dahil sila ang nasa kapangyarihan, pinigilan din nila ang mga alagad. Hinuli nila, at alam niyo po yung term dito mga kapatid na, and they laid their hands on the apostles. Ano ibig sabihin nun? They laid their hands on the apostles. If you are going to look at it and read it carefully, you will see na sinaktan nila ang mga apostol. Di ba pag sinabing, do not lay your hands on me, huwag mo akong sasaktan, huwag mo akong hihipuin. Pero dito sinaktan nila ang mga apostol at itinapon nila sa bilangguan. Tandaan mga kapatid, ang oposisyon lilitaw hindi dahil malabo ang turo mo, kung hindi dahil matigas ang kanilang mga puso at hindi kanila maiintindihan at iintindihin because of their pride. Amen? Pag puno na ng indignation ang puso ng tao, hindi ka na maiintindihan. Pag puno na ng galit ang puso ng tao, hindi na kayo magkakaintindihan. Kahit nga sa mag-asawa subukan nyong magkasamaan ng loob. Kahit anong ganda ng sinasabi, hindi mo natatanggapin kasi masakit ang puso mo at puno ng pride ang puso mo. Pero pag nagmamahalan, kahit ano sabihin, kahit nga masakit minsan tanggap Bakit? Kasi nagmamahalan. Amen? And at this point, ang mga Saduceo, ang mga Pariseo, ang mga Eskriba, galit sila sa nangyayari sa buhay ng mga alagad. Kaya hinuli at ikinulong nila ang mga apostol. Let us continue on verses 19 to 20. Anong sabi? But the angel of the Lord by night opened the prison doors and brought them forth and said, go stand and speak in the temple to the people all the words of this life. Mga kapatid, wala naman po tayong nakita na ang mga alagad ay pumalag, nagrally, nagsisigaw. Wala pong binanggit ang Bible na gano'n Na lumaban, wala po. Basta ang sabi, siguro wala silang kakayahan na nga kasi madami. Sinaktan sila, tinapon sila sa bilangguan. At nung sila nasa bilangguan, they just put everything in the hands of God. Dito po mga kapatid,
may mga bagay talaga na minsan ang pwede lang nating gawin ay ipagkatiwala sa kamay ng Diyos. Darating tayo sa panahon na hopeless, wala tayong kakayahan, and what we need to do is just to truly rely on God and believe that God will intervene. At dito nga po mga kapatid, sa ating binasang talata, pinatunayan God intervenes by sending an angel to release the apostles. Let us notice. The Bible said, and the scripture said, na after silang palayain ng anghel, after the angel released them, they're not told to run away. Di ba? Dapat ganun. O lumaya na kayo, takbo na. Huwag na kayong magpapakita kahit kanino. Huwag na kayong magpapahuli. But let us notice, the angel told them to keep on preaching. Pinalaya, pagkatapos ang sabi, pumunta kayo sa ganito, patuloy na mangaral. Ano po ang sabi? Ang sabi po ng angel, stand and speak in the temple. Naku po doon nga sila hinuli Tapos doon uli sila tatayo. At doon po sila uli mangangaral. At anong sabi? Ano sabi? Speak in the temple to the people. Anong sasabihin? All the words of this life. Anong ibig sabihin po nung all the words of this life? Yung all the words of this life equals to the gospel of eternal life in Christ. That is what you are going to preach. Preach Christ. So bilang application mga kapatid, when the world tries to silence the gospel, paniwalaan nyo ito, God Himself ensures it. It will continue. God Himself ensures it continues. No one can stop the gospel to be preached. Amen? So, instead of saying to them na magsitakbo na kayo, magsitakas na kayo, hindi. Ang sabi ng anghel, ipagpatuloy nyo ang pangangaral, keep preaching all the words of this life. Let us go to verse 21. And when they heard that, they entered into the temple. Nung narinig nila yung utos ng anghel, early in the morning, paglayang paglaya, wala na nga binanggit diyang nag-almusal, nagbihis, kung ano man, early in the morning, they went to the temple and they taught. But the high priest came, ito na, dumating na yung high priest, and they that were with him, sino yon? Yung mga Saduseo, mga Alipores, at yung mga council, mga Sanhedrin ang tawag dyan. At isinama pa ngayon ang Senate of the Children of Israel. Kasama na ang gobyerno. Kasama ang pamahalaan. And sent to the prison to have them brought. Diretso sila sa bilangguan para ilabas ang mga alagad na ito para again ay litisin. So the apostles obey immediately what they heard from the angel and they start preaching at dawn. Meanwhile, yung mga leader na relihiyon, they are preparing their court but unaware that the apostles are already free. Mga kapatid, tandaan, faithful obedience does not delay. Kapag sinabi, wag na tayong magpatumpik-tumpik. Kapag iniutos, sundin na natin at lagi nating gawin na ilagay sa ating mga puso. Kung nasa tama tayong kautusan at pagsunod sa Diyos, wala tayong dapat ikatakot kahit na humantong ito sa bilangguan. When God calls, we need to act. Amen? Now, let us go to verse 22 to 23. But when the officers came, ito na, and found them not in the prison, they returned and told, saying, the prison truly found we shut with all safety, and the keeper standing without before the doors. But when we had opened, we found no one within.
Mga kapatid, pinalaya sila ng Diyos and God's deliverance was miraculous and undeniable. Ang nagpatotoo nito ay yung mga officer mismo. Siniguro namin, ang linaw po dyan no? Siniguro namin, we truly found, we shot with all safety. Yung po sabi dyan the prison truly found, we shot with all safety. Siniguro naming nakasarado ito. Pinabantayan namin ang pinto. Subalit nang buksan namin, wala kaming nakita na ni isa na nasa loob. Mga kapatid, ang nagpatunay ng himalang ito, walang iba kundi ang mga tagapagbantay. The doors were locked, guards were in place, but the apostles were gone. Ano pong application natin? Tandaan, human control cannot stop God's plan. His power overrules earthly powers. Ito ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob, ng tapang na maging masunurin dahil may precedent na po nito sa Bible. Kaya sa panahon natin ngayon, mga kapatid, sana ang mga mananampalataya ay magkaroon ng tapang at humingi sa Diyos ng lakas ng loob na patuloy na ipangaral ang salita ng Diyos at yung sinabi ng mga anghel na ipanalangin, na ating patuloy na ipangaral yung word of this life. The words of this life, which is the Word of God. At paniwalaan natin na when it is part of God's plan, no human control can stop it. Amen? Now, let us go to verse 24. Now when the high priest and the captain of the temple and the chief priest heard these things, they doubted of them, whereunto this would grow. So, sa ibang lengguwahe, yung mga leaders nalito at nag-alala. Saan ngayon hahantong ito? What will this lead to? Kung kakalat ang balitang ito, saan ito hahantong? Anong kahihinatnan nito? Pag kumalat na sarado bilangguan, pinabantayan natin, siniguro natin sila'y nandun. Tapos ngayon wala sila, saan ito hahantong? So ito ngayon ang tanong nila sa isa't isa. So lalo silang natakot. And their fear was not for truth, but for losing control over the people. Pag nalaman ng mga tao na sila'y nakalaya at himala ang kanilang paglaya, patay na naman tayo. Ano pong application natin, mga kapatid? Tandaan po natin, when people oppose the gospel, it is often rooted in fear. Fear of what? Fear of losing influence or power. Naalala niyo po ang Reformation noong 1500? Kung saan si Martin Luther ay tumayo at nanindigan sa kanyang mga akusasyon, sa kanyang thesis laban sa Roman Catholic Church at sa mga obispo na nag-aabuso. Ano po ang ginawa sa kanya? Doon po sa Diet of Worms, pinatawag si Martin Luther at ang hiling sa kanya ay i-recant ang lahat ng kanyang sinabi. Hindi dahil yung kanyang mga sinabi hindi totoo. Hindi dahil yung kanyang thesis ay walang katotohanan. They believe, the leaders of the Roman Catholic Church believe doon sa mga argumento ni Martin Luther. But they are fearing na mawala ang influence nila at ang kanilang kapangyarihan. Most of the time, ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ay gagawa ng kanilang mga panggigipit, gagawa ng kanilang mga maling akusasyon, mga false news at hahantong sa paninira ng kapwa.
dahil ayaw nilang mawala ang kanilang impluensya. Nanonood po kayo ng Senate hearing, nanonood kayo ng hearing sa Kongreso at Senado. Ang mga naghihiring at umaaktong mga huwes ay ang mga pinagmumula ng korupsyon. Mismong sa Congress galing ang pagnanakaw, mismong sa Senate galing ang mga pagnanakaw, congressman at senador ang mga nagnanakaw tapos sila ang mag-iimbestiga. Bakit ngayon nila ginagawa ito? Natatakot sila na lubusan ng mawala ang kanilang impluensya, kaya ngayon magkukulong sila, mag-aakusa sila ng mga taong hindi naman talaga ang pangunahing culprit at hindi naman ang pangunahing guilty sa mga nakawan ng pondo sa gobyerno. Ang pinagmumula naman talaga ay ang Congress at ang Senate. Hindi mga bobo ang Filipino. Alam nila kung ano ang totoo. So, naisingit ko lang mga kapatid. But tandaan po natin, when people oppose the gospel, it is often rooted in fear of losing influence of power. Meron nga isang senador nagtanong meron po bang senador na damay dyan, nakasali dyan? Hugas kamay. Meron pang isang senador, Kristiyano pa man din yon. And meron bang pagkakataong nakipag-usap ako sa inyo? Kanya-kanyang hugas ng kamay. Kanya-kanyang pilato. Kanya-kanyang linisan ng kanilang mga pangalan. But the people knew all along and all the while kung ano ang totoong nangyayari dyan. Mga kapatid, bata pa ho tayo, ganyan ang kalakaran ng Kongreso at ng Senado. May budget ako. Kanino ko gustong ibigay? So, ibibigay ko yung budget ko sa isang kontraktor, ano pakinabang ko. Ganun yan lahat, mga kapatid. Mula po sa barangay, ganyan na. Mula sa munisipyo ng mayor, ganyan na. Mula sa gobernador, ganyan na. Hanggang sa luklukan ng pinakamataas na posisyon ng bansang Pilipinas, ganyan na. Amen? Kaya, moro-moro yan lahat. Moro-moro. Ang tanong, titino ba ang bansang Pilipinas? Huwag na lang Pilipinas. Titino pa ba ang mundo? Ang sagot, hindi. Dahil bahagi ito ng palatandaan ng patuloy na pagsama ng tao. Opo, may mga matutuwid na nasa pamahalaan. May mga matitino na nasa pamahalaan. Pero katulad ng isang gamo-gamo, sa napakalakas na apoy na sasalubungin nila, siguradong in due time, mamamatay din sila at sila'y mawawala ng impluensya. Dahil ang sasalubungin nila ay isang malaking kapangyarihan. Without the help of the Almighty, nothing can change. Kaya, yung mga nasa maliit na komunidad, like for instance, Pasig, sabi ngayon ay maayos yung pamamahala ni Vico Soto, panalangin niyo siya. Panalangin niyo siya. Yung mga Cayetano sa Taguig, panalangin niyo. Kung totoo na meron pang matutuwid sa iba, panalangin niyo. Yun lang ang pwede natin gawin. Pero, huwag nating kaasahan sapagkat ang sabi naman ni Pablo kay Timoteo, perilous times will come. Perilous. Ano ibig sabihin ng perilous? Mapanganib na panahon ay darating. People will be lovers of themselves. Haughty. No? Proud. Maibigin sa salapi. Lahat ng binanggit ni Pablo kay Timoteo, mangyayari yon. At magkakaroon lamang naman ng total pagbabago, pagbalik ng Panginoon para hatulan ang mga bagay na ginagawang masama at i-establish niya ang bagong langit at ang bagong lupa. Doon lang at tanging doon lang merong magandang pagbabago. Kaya nga ang ating dalangin bumalik
ka na sana, Panginoon. Pero hanggat hindi, we cannot find any hope sa mundong ito. Talagang sa Diyos lang tayo aasa at magtitiwala. Amen? Let us go to verse 25. Then came one and told them, saying, Behold, the men whom ye put in prison are standing in the temple, and they are teaching the people. So anong nangyari? The apostles are not hiding. They are boldly teaching in public. This shows their confidence in God's calling and not man's threats. Kaya ito ang totoo mga kapatid, yung tunay na witness for Christ cannot be silenced. Ang totoong na kay Kristo, hindi kayang patahimikin. Let us go to verse 26. Mali, no? Acts chapter 5, 26 to 27 po yan. Sorry for my wrong typing. Then went the captain with the officers and brought them without violence, for they feared the people, lest they should have been stoned. And when they had brought them, they set them before the council, and the high priest asked them. Yan. So the leaders arrest them, again, for the second time, but carefully, because the people respected the apostles, hindi nila magawang manuntok, hindi nila magawang saktan, nag-ingat sila, kundi pagbababatuhin talaga sila ng mga tao. Tandaan, God often uses the respect of others to protect His servants. Yung lingkod ng Diyos, tandaan ninyo, at nag-gain ng respect sa iba, poproteksyonan talaga ng Diyos sa pamamagitan ng respeto ng iba ang kanyang mga lingkod. No, when I was, kumbaga, nung panahon na pinagpalibot liham ang IEUDC sa kanyang mga miyembro na wag nang makinig sa tinig ng pag-asa dahil ang pinagtututuro ni Pastor Ruel ay hindi matuwid. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil may mga babae at may mga lalaki na nanatiling nakikinig dahil alam nila na meron silang matututunan sa tinig ng pag-asa. Nakakuha po ako ng respeto. Marahil ngayon ay sa 42 na nakikinig sa akin ngayon. Thank you. That's enough for me. And I guess, yan naman yung regular na nanonood ng tinig ng pag-asa. Bigay ng Diyos sa inyong lingkod para aralan, turuan, and nobody can stop me from preaching the word because of those who respected me and those who believe sa mga tinuturo natin sa tinig ng pag-asa. God often uses the respect of others to protect His servants. Amen? Now, verse 28, saying, Did not we straitly command you that you should not teach in the same name or in His name? And behold, you have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood upon us. So yung leader, they admit Jerusalem is now filled with the gospel. Sa bibig na po ng mga kaaway nang galing, pinuno ninyo ang buong Jerusalem ng inyong ebanghelyo. Mga kapatid, tandaan po natin, yan pong mensahe ay makapangyarihan. Ang Diyos ang kumikilos, ang ating trabaho, ipangaral lang. At kapag ang mensahe ating naipangaral, babagsak ito sa mga puso na inihanda ng Diyos para makaunawa ng salitang ito. At kahit nga ang mga oposisyon, ang sabi nila sila mismo nag-admit, pinuno ninyo ang Jerusalem ng Ebanghelyo. Di ba ang sabi namin, tumigil na kayo? Di ba ang sabi namin, wag na kayong mangaral tungkol sa pangalang yan? Pero ang totoo, kapag puspos tayo ng kapangyarihan ng Santong Espiritu, hindi tayo kayang patigiling mangaral. Katulad ng aking binanggit kahapon, ang early church ay hindi tumigil. Yun ang unang palatandaan ng kapuspusan ng Espiritu Santo.
Hindi ang kung ano-ano pang mga himala. Hindi ang mga speaking in tongues. Ang unang palatandaan ng kapuspusan ay ang walang takot na pangangaral ng Ebanghelyo. Yet they accuse the apostles of blaming them for Jesus' death. Hindi naman biniblame ng mga apostol ang mga Saduseyo, ang mga Eskriba at Pariseyo sa kamatayan ng Panginoon eh. It is a well-known facts. Hindi nila inaakusahan. Talaga namang sila eh. Ano po? Kaya tandaan natin mga kapatid, faithful preaching confronts sin and it convicts the guilty. Guilty lang talaga sila. At ang akala nila, inaakusahan sila. Kasi yun ang totoo. Amen? So, opposition often comes when people don't want to face their guilt. So, dahil hindi naman nila, sino ba nga amin na kami nagpapatay dyan kay Jesus? Ang mabigat pa ron, paano mo ngayon tatanggaping ikaw ang nagpapatay? Hindi mo nga napatay, nabuhay nga uli. And that is a well-known fact. So kaya ngayon, guilty sila dahil nagpapatuloy yung mga bagay tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Now verse 29, Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. This is the central declaration of the passage. God's authority is supreme. When human commands contradict God's word, believers must choose whether to obey the human authority or whether to obey God. But we must stand. Like the declaration of the apostles, we would rather obey God than men. Christians today may face pressure from society, but our ultimate loyalty is to Christ. Huwag niyo pong kakalimutan, binigyan tayo ng utos na sumunod sa lahat ng pamahalaan dahil walang pamahalaang hindi sa Diyos. Kung anong iniutos ng pamahalaan, karapatan at utos sa ating tayo'y magpasakop sa mga governing authorities. Kailan lang tayo pwedeng hindi magpasakop? Kapag ito ay may kinalaman na sa utos ng Diyos. We would rather obey God than men. Amen? Verse 30 to 31, And God of our fathers raised up Jesus, whom you slew, and hang on a tree. Him hath God exalted with his right hand to be a prince and savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Dito, si Peter boldly proclaimed the gospel again. They killed Jesus, but God raised and exalted him. Kaya si Jesus ang pinakamataas na kapangyarihan. Siya ang prinsipe at siya ang tagapagligtas. Kaya dito makikita natin, in-emphasize ni Peter na we would rather obey the highest authority. And the highest authority is not you, priest, not you, Sadducees, not you, council or Sanhedrin. It is Christ, our Lord and our Savior. Through Him comes repentance and forgiveness. The gospel always exalts Christ and calls sinners to repentance. Ang huling talata, verse 32, And we are His witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey. Anong mensahe? The apostles declared they are eyewitnesses of Christ. The Holy Spirit Himself is the divine witness confirming their message. So our boldness comes not from ourselves. It will come from the Spirit who empowers us to testify. Tandaan, ang tapang na mangaral, galing yan sa Santong Espiritu. So anong main lesson ng ating pag-aaral ngayon? Una, expect nyo ang oposisyon.
The gospel always confront pride and sin. And every time you confront pride, may masasaktan. Every time you confront sin, may aaray. Kaya asahan nyo, kapag nangaral ka, may oposisyon. But trust God's power. God opened doors that no man can shut. Pag ang Diyos ang nagbukas, hindi kayang isara ni numan. Pangatlo, obey God above men. Our ultimate allegiance is no other than but Christ. Fourth, preach Christ boldly. Repentance and forgiveness come only through Him. Ipangaral natin, pag masakit, pag nakakahiwa, so be it, ang Diyos ang nagbibigay ng pagbabago ng puso. At panghuli, let us just rely on the Spirit. The Holy Spirit confirms and He empowers our witness. Amen? So, bilang konklusyon, this passage reminds us that no prison, no authority, no persecution can stop the gospel. Pag tama, mananatili. Pag sa Diyos, magpapatuloy. Pag hindi sa Diyos, hindi magtatagal. The apostles' courage came from their conviction that Christ is the risen and reigning Lord and Savior. Like them, we too must declare with boldness, we must obey God rather than men. Manalangin po tayo mga kapatid. Father, we thank you for the example of the apostles who stood boldly for the gospel. Give us the same courage to obey you above all, even when the world opposes us. Fill us, Lord, with your Spirit, that we may be faithful witnesses of Christ's death, resurrection, and saving power. May our lives and your words bring glory to Jesus, our Prince and Savior. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. God bless everyone.